Napipirma ako dyan. You know, Gago, nagulat ang tao, alam mo ko saan? Sa kakapalan ng mukha nyo. Nagulat ang tao dahil merong mga tao na walang utang na loob pero puki ng ina nyo sagad ang walang utang na loob ninyo. Sobra. So kailangan palang tumingin ng utang na loob etong pamilyang Marcos dito sa mga walang utang na loob na mga Duterte. Si Dada Villar yan, 'di ba? Siguro kasi si Villar doon naman sa kabila eh. 'Di ba? Tapos, ang galing niyang magmura. 'Di ba? Ang galing niyang magmura pero yung mga lumalabas sa kanyang bunganga po ay walang laman. Kasi gusto niyang palabasin dito na ang mga Marcos daw po ay yung kumbaga may utang na loob. Dito sa mga walang utang na loob. Ay, salamat po Lebet Som Trolen. Salamat po sa blessings. Maraming salamat po. So, yun, tuloy natin mga pre. Sobra sagad. Tangina nyo, nakakatingin pa kayo sa salamin? Nakakapagdasal. Ikaw, kasya ka pa ba sa salamin? Ha? Nakakapagdasal ka pa ba? Nakakapagdasal ka pa ba? Ano daw? Dada, nagkalat ka na naman. May basher ka dito, Dada. Wag ka daw magkalat. Ano bang kinakalat ni Dada kasi? Tingnan nga natin. Balik natin. Sobra sagad. Tangina nyo, nakakatingin pa kayo sa salamin? Nakakapagdasal pa kayo sa Panginoon sa ginagawa nyo na yan? Pag nagre-reaction kayo, lalo na't mga fake news kayo, wag nyo nang isali yung Panginoon. 'Di ba? Ano daw, kasi sa Tricom tahimik lang yan. Halos hindi nga napansin ng nandun pala siya. Yes, si Dada po ay nandun sa Tricom at ang nabalitaan ko po dito kay Dada, ang plano, ganito. Yung mga kasamahan niya, nakakasagot dun sa Tricom. Pero siya, nagpakahoy-kahoy lang siya dun sa Tricom. Para hindi siya mapansin ng mga kongresista. Kasi kapag si Dada ay nasimulang matanong doon, sigurado content ito. Mabuti na lang hindi siya masyadong napapansin doon. Ang laking tao, hindi ka nakita? Galing mong maging kahoy Pakahoy-kahoy lang siya doon. Hindi ka naman kahoy, tao ka, 'di ba? Ang galing mong ang galing mong magmura eh. Minumura mo sila sa inyong mga live, dapat nagtaas ka na ng kamay. Tapos sino yung kalaban mo diyan sa Tricom? Targetin mo, murahin mo. Pero kasi yun po yung plano na nakarating sa akin na si Dada daw po hangga't maaari hindi daw po siya magsasalita kapag hindi tatawagin. Pinagpawisan nga daw po si Dada doon kahit may malamig naman doon sa loob. Pinagpawisan at di umano ito si Dada ay naihi. Kasi nung tinawag yung kasamahan niya, na katabi niya, akala niya siya na yung susunod. Muntik pa nga daw pong matay. 'Di ba? Kaya kinuwento daw po ni Dada na buti na lang hindi ako tinawag, boy. Grabe yung kaba ko dun sa loob. Bakit Dada, bakit ka pinapawisan? Malamig naman sa loob. Ay wala yan. Talagang ganito lang talaga yung katawan ko. Palusot talaga ng kupal eh. Kaya si Dada pumunta agad ng hotel. Nagpalit ng brief. Nagpalit ng brief. Hindi, kung igit man yung lalabas, dire-diretso na yun. Matigas-tigas na, yun. Baka may kumakain dyan, ha? Munti ka na po si Dada doon. Pansin nyo, para siyang punong kahoy na nakaganon doon, Nakaganon siya. Pakahoy-kahoy siya doon sa Tricom. Tapos dyan pakupal-kupal ka sa live mo.
galing-galingan ka sa live mo. Yung ibang mga kasamahan na mga confident sa sarili, sila pa nga mismo yung tumataas ng kamay para may magbigay ng suggestion, o sagutin yung mga tanong. Pero ikaw, Dada, pukin ang ina mo ka. Ang laki mong tao. Tatanga-tanga ka. Diba? Ay, naku, Dada, nakakahiya ka. Tangina, ginamit nyo ang mga Duterte. Nagbe-bless kayo sa mga Duterte. Noon yun, kasi alam naman po natin na itong mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos, marespeto po yan. Totoo, tama. Pero, eto yung sitwasyon. Shoutout Lods Berador Pikwa. Oy, subscribe po natin yan si Berador Pikwa. Eto yung sitwasyon. Yung tatay nila pinagbantaan nung kabila na nire-respeto ni Sandro. Nagbe-bless pa nga si Sandro dun eh. Pero kasi pinagbantaan yung tatay niya nitong nire-respeto niya sana. Nung malaman ng anak niya, promise back. Natural, kahit sinong anak pagbantaan yung magulang, re-raise back po ang anak. Sa pamamagitan ng tamang pananalita lang. Sa pamamagitan ng tamang proseso. O anong tamang proseso? Siya yung nanguna nung pina-impeach itong si Sara Duterte sa kamera. Siya yung nanguna. Si Cookie ba yan? Grabe naman kayo dito kay Dada, ha? Binubulin nyo talaga eh. Tuloy natin. Ipinalibing ng mga Duterte ang putang inang lolo mong... Inang ina mo. Supreme Court yung nagpalibing, hindi mga Duterte. Pakitaan mo ako ng dokumento ngayon. Kung talaga bang mga Duterte yung nagpalibing dyan. Parang initsapwera mo yung Supreme Court, ah. Sunugan tayo ng muka. Bagay, sunog na yung muka mo eh. Sunugan tayo ng muka. Muka lang, ha? Muka lang. Pakitaan mo ko nung nagpapatunay na ang mga Duterte yung nagpalibing dyan. Sige. Kayo nga yung nanggamit sa sa patay na eh. Marcos Sr. ginamit nyo, pinalabas nyo na si Digong yung nagpalibing. Para ang credit kay Digong. Pakapal na mukha nyo. Labas ka nga. Labas ka. Mamaya. Lalabas na sana yung multo ko eh. Kapag hahasa ko ito si Dada eh. Ha? Ano daw? Sige, tuloy natin. Tinulungan kayo ng mga Duterte na makabalik kayo sa kapangyarihan, pukin ng ina nyo. Galing tinulungan ng mga Duterte na makabalik sila sa kapangyarihan. Pero meron akong video na nireaksyonan noong 2024. Ang sabi ni Sara doon, BBM, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako. Sinong nakakita nun, press 1, na binigyan natin ng reaksyon? Papuwita na yan kay Peryong at Dagol. Alam mo, Lods, Berador Pikwa, ang pupuwit lang dyan, si Bawaw. Alam mo naman yung, siyempre si Bawaw, medyo supot yun. Supot yun si Bawaw. Parang barena yun eh. Yung nun eh, tarugo nun eh. Maliit lang yun, pero parang barena. Naku, Dada, iyak ka dun. Umayos ka, Dada. Ha? At medyo supot yung kaibigan namin na si Bawaw. Abay, umayos ka. Ha? Dada! Yun yung isang nakagat ni Bawaw yung dila niya, oh. Sino kaya? Pinag-uusapan kaya ako ng mga yun? Gagaling ng mga Duterte, pero yung isang yung pinakamalaking kasalanan ginawa nila sa bayang Pilipinas. Kung mayroong malaking kasalanan ginawa sa bayang Pilipinas sa mga Duterte, yun ay magtiwala sa inyo at ibinalik kayo sa kapangyarihan. Kailan ba naging kasalanan ang magtiwala sa mga tao? Hindi kasalanan yan, tanga ka. Pero wag mong palabasin
Na wag mo, oy, sino ba to? Wag mong palabasin na ang mga Duterte ang may kagagawan kaya nakabalik ang mga Marcos sa kapangyarihan. Tandaan po ninyo ha. Ang may pangalan Marcos. Ang mga Duterte. Kilala nyo ba? Sa Davao lang po kilala yan. Sa Davao lang. Eh, may mga nagulat nga nung tumakbo si Digong bilang presidente ng Pilipinas. Sino ba yan? Wala, bakit ganyan yan? Palagi nakahawak sa ganyan, nakaganyan. Eh, hindi nga kilala eh. Wala, bakit yung tumatakbo na presidente ngayon nakaganyan? Nakuha lang niya yon, yung kiliti ng mga Pilipino noon. Kasi, ang pangako kasi, sabik na sabik po ang mga Pilipino na mabago yung ating bansa. Eh, nangako ito si Digong. Pinagkatiwalaan ng mga Pilipino kahit di siya kilala. 3 to 6 months daw, wala ng ruga. Yun yung klarong pangako. Nawala ba yung ruga? Bumaba na lang si Digong, may droga pa rin. Ayup kayo. Sa totoo lang, Sandro Marcos, sa totoo lang. Wala kayong utang na loob, putang ina ninyo, tinulungan kayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Oy, salamat po Kapis Word. Salamat po sa blessings. Tinulungan kayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang manyakis, tinulungan ng mga Marcos. So, kailangan bang, pagpalagay natin totoo yun, kailangan bang tingnan nyo na utang na loob? Pagbayan yung pinag-uusapan, walang kaibigan, walang utang na loob, walang pamilya. Pagbayan yung pinag-uusapan, pag mali ka, mali ka. Kasi ang pinaglilingkuran ng administrasyon na to, hindi ang manyakis na si Kibuloy, hindi si Digong, hindi si Sara, kundi ang mga Pilipino. Nagigits mo yon? Sarap sampalin ng utak nito K.O. Nung mga panahon na basura ang tingin sa inyo ng lahat ng mga media outlet, binababoy yung tatay mo, anak ng diktador, tax evader. Si Pastor Apollo Kibuloy yung tumulong sa inyo, ang laki ng ginastos sa inyo dyan. So, ganito. Dahil tumulong si Manyakis, kailangan ng administrasyon na to, tulungan din ng Manyakis. Kahit marami ng lumabas na mga witness na sila ay nagahasa. So, kailangan i-ignore yon. Si Kibuloy pa rin tutulungan. Ganun ba yung gusto mong palabasin? Dapat nga pinapatupad dito sa ating bansa ngayon yung batas na pag manyakis ka, putulan ka ng itlog at titi. Dahil isa ka na, bugaw ka kasi dada, di ba? Bugaw ka, di ba? Dapat yung mga bugaw din, putulan ng... May mapuputol pa ba sa'yo? Hindi, tanong ko lang, may mapuputol pa ba sa'yo? K.O. Dada! Baka puro na itlog yan. K.O. Ha? Soler. Dapat nga may batas na gano'n, ano? Ang laki na... Soler ba yun? Sa Okada pala, ang laki ng ginastos sa inyo dun. Ang laki ng ginastos ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga magulang mo. Ginamit pa yung bus ni Pastor Apollo Kibuloy. Doon pa kayo natutulog sa Tagum nun. Pukin ang ina ninyo. Tapos tingnan nyo yung ginawa ninyo kay Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Pinakulong nyo, putang ina nyo. Palapakan nga natin. Buti naman nakulong. K.O. Taong simbahan yung tao, putang ina, pinakulong nyo, dinungisan nyo pa yung pangalan. Yung taong mahilig sa 10 oras ng gabi, magkiskisan, pinakulong nyo. Oo. Utang ina, hindi wala nang kakiskisan yun sa kulungan ngayon. Oo, mahilig pa naman yun magpakiskis. Uy, bulpoy mang bastos ka. Hindi naman po. Sakto lang. Nakipagkasundo kayo sa Amerika para sirain ang reputasyon ni Pastor Apollo Kibuloy dito dahil lang kaibigan siya ng mga Duterte. Ngayon nakakulong yung tao, may sakit, pababalikin na lang Tangina. Ha? sa kulungan, doon nga niya nakuha yung sakit. Putang ina. Teka lang. May sakit si Kibuloy? Dapat yung sakit
Sabi niya, ikaw na sakit ka, kailangan mong ma-stop. I-stop na yung sakit na yan. Ako si Kibuloy, may kaharian ako doon sa langit. Ipa-stop na yan. Dahil ako na anak ni Satanas, may kapangyarihang i-vibrate ang inyong pag-aari. Dahil ako ay may vibrator ng inyong pag-aari. Diba? Diyos ka eh. Diyos ka. Cheeser ka lang sa amin. Cheeser ka lang sa amin. Diyos ka, diba? Bakit nagkakasakit ka? Sabi mo, kaya mong ipa-stop yung lahat. Bakit yung sakit mo hindi mo pa-stop? Yung misis ko na, pag binabanatan ko, KO! diyan ka pala. Yung misis nung ng mga DDS. Ay, sus Marius. Nabingi ka na rin eh. Ang pangit ng DDS vloggers. Grabe na nun si Lakers. Sige, tuloy natin. Nyo, ganung Alam mo yan si Zulieca Lopez? Yung mga Lopez na yan, ano yan eh, mga sinungaling yan eh. Lahat ng Lopez? Hindi na porket Lopez ka, ikaw na yung tinutukoy dito? Hindi. Yung Lopez na na mga fake news ba? Mga sinungaling. Uy, nandiyan pala si Hera Lopez. Sorry. May Lopez pala akong viewers dito. Lumabas ka. Alam nyo? Nagpipigil lang ako. Nagpipigil? Nagpipigil ka talaga. Tangina mo kadada talaga. Sige na, tuloy na natin to. Pipigil lang ako eh. Banatan kita dyan eh. kayo kasama. Doon gulat na gulat yung tao. Yun lang yung video ni Dada. Dada mag-ayos ka na. Sana maging matino ka na. At wag nang may hangganan niyang pinaggagawa nyo dyan. Yung mga kasinungalingan nyo, ka-fake newsan nyo, panlilin lang nyo sa mga Pilipino, may hangganan yan, Dada. Ingat ka. Baka karmahin ka. Eto mga pre, no? At bigyan po natin muna ng reaksyon itong biglang pagbaliktad ni Camille. Eto na po, panoorin po natin yung video. Ito guys. Ang latest, di ba? Alam ko naman na nakita nyo na ito, ang pag-endorso nitong si Inday Sayad kay Camille Villar. So, tama ang... Ano daw? Inday Sayad? Ang sama mo rin. Ulitin nga natin. Ito guys, ang latest, di ba? Alam ko naman na nakita nyo na ito, ang pag-endorso nitong si Inday Sayad kay Camille Villar. Libre pong mag-like ha. Huwag kalimutan mag-like, libre po yan. So, tama ang ating desisyon na talagang ito, hindi pa man ito lumalabas, nagdesisyon tayo na hindi ito isama sa ating listahan ng ating mga iboboto sapagkat noon pa man... tama yung desisyon natin. Di ba noon sabi natin si Aimee wag iboto yan? At si Villar. Di ba? Buti na lang talaga. Nakita na yung tunay na kulay nila ngayon. Na ang pamilyang ito, Pamilya Villar, ay traidor at makapili traidor ng bayan. Okay, pero guys baka akala nila, oy mga Villar, ang meron lang kayo ay pera pero wala kayo ng taong bayan. Ibig sabihin, wala sa inyo ang pagmamahal, simpatya at ang tiwala ng taong bayan. Kundi pera lang talaga ang meron kayo, di ba ga? So, guys, alam na natin hindi lang lahat ng Villar na kumakandidato, tanggalin na natin. Si Cynthia Villar na tumakandidato ngayon sa Congress. Oy, mga taga Las Piñas, huwag nyo nang iboto. Alam nyo na kung ano mangyayari. Kitang-kita nyo naman. Isipin mo, maya... Namimigay pa nga ng lupain si Cynthia Villar Diba?
namimigay ng lupain. Anong tawag doon? Vote buying yun. Diba? Kailangan nyo bang iboto yung mamimigay ng lupain? Tapos pag nanalo yan, si Villar, babawiin din sa inyo. Si Cynthia Villar, mamimigay ng lupain. O, iboto nyo ako ha. Bibigyan ko kayo. Pero pag nanalo na, dalawa lang yan. Yung pinangako, ibibigay kaya? Yun yung tanong. Pangalawa, pag naibigay na sa'yo yan, bibilhin din sa'yo. K.O. Diba? Mukhang lupa yung mga yan eh. Ang bagsak lang din naman nila, sa lupa lang din. Yaman ka, Manny Villar, pero hanggang dyan ka na lang. Tandaan nyo, ha? Taong bayan pa rin ang magdidesisyon. Kaya ito, nako, inidoro. Okay, so yun lang po. Huwag natin kakalimutan. Tama, yun lang. Doon lang tayo sa dalhin natin sila sa inidoro. Yun po yung nararapat sa mga taong ito.